Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga piling artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Bert. Bueno, basahin na natin ang liham ni Bert. Dear Kuya Peles. Una po sa lahat kuya, gusto ko munang bumati sa inyong lahat dyan, sa inyong himpilang bomboradyo. Lalong-lalo na po sa inyo kuya at mga kasamahan dyan sa inyong istasyon. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, lagi po akong nakaabang sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Bert. 28 taong gulang at may asawa na po ako. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto kong humingi ng payo sa inyo. At para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ano ka ba naman, Mayla? Binigyan na kita ng perang pambayad mo sa ating mga utang sa tindahan. Hindi ka pa pala nakabayad. Paano mo alam? Nakasalubong ko si Aling Maming. Tinanong niya ako kung may sweldo na kami. Sinabing mayroon na. Hindi ka pa pala nakabayad. Bakit ba? Anong ginawa mo naman sa pera, ha, Mayla? Aba, kung makapagsalita ka, akala mo ang laki-laki ng binibigay mong sahod mo. Ang importante, meron akong binibigay sa'yo. Meron nga, pero ang liit naman. Kulang na pambayad sa mga utang natin. Hindi ka kasi nagtitipid eh. Matuto ka namang magtipid, Mayla. Alam mo naman kapos pa tayo sa pera. Ikaw na kaya ang mag-budget ng sahod mo. Tignan ko lang kung makapagkakasya mo ang kakarampot mong sweldo. Eh, anong magagawa ko? Hindi naman ako nakapagtapos ng kuleyo. Oh, anong gagawin ko? Ha? Magnanakaw ako? Ganun ba? Bakit? Sinabi ko bang magnakaw ka? Ikaw ang padre di pamilya. Ikaw ang gumawa ng paraan para sa pamilya mo. Ginagawa ko naman lahat eh. Sinasabayan mo lang kasi ng bisyo mo. Tingnan mo yan. Pati bisyo ko napapansin mo. Aba, Mayla. Malaking kabawasan yan. Ha? Ilang stick bang sigarilyo na uubos mo maghapon, ha? Magkano ba ang isang stick ng sigarilyo ngayon? 10 piso. Kung ipunin mo yan sa isang buwan, nako, malaki-laki rin yan. Wait! Inay, pwede po bang makahiram ng kahit 1,000 lang sa inyo? Bakit? Anong gagawin mo sa pera? Eh, naniningil na kasi si Aling Maming sa utang namin. Bakit? Wala ka pa bang sahod? Meron na po, kaya lang huwag na pambayad eh. Ewan ko dyan ba, sa asawa ko yun. Bakit hindi nakakabayad sa tindahan? Ay, nako. Hindi yata marunong mag-budget yung asawa mo eh. Yan na nga ho, ang sinasabi ko sa kanya na hindi niya maintindihan. Ang lakas pa banding manigarilyo yung asawa mo. Ang mahal na ngayon ng sigarilyo. Kulang pa yata ang isang kaha maghapon eh. Wala akong magagawa na eh. Dati na siyang ganyan eh. Buti nga, nabawasan na rin niya yung konti ng paninigarilyo niya. Kahit na. Kibabaeng tao naninigarilyo. Nakakahiya. Ito yung hinihiram mo. 1,000 para makabayad ka na.
Saan ka naman pagaling ha, Myla? Bumili ako ng sigarilyo. Bakit mo tinatanong? Di ba sinabi ko naman sa'yo, bawas-bawasan mo na yung palinigarilyo mo? Hindi nga ako makakakilos hanggat hindi ako nakakasigarilyo maghapon. Posible naman yung sinasabi mo eh. Ano magagawa ko? Nasanay na ako dito. Na kapag may ginagawa ko, kailangan may sigarilyo. Kaya palang, laki-laki ng binabayaran ko kay Aling Manu eh. Halos lahat, sigarilyo yung nakalista. Magkakasakit ka dyan sa ginagawa mo, Myla. Naku, kapag hindi mo tinigil yan, ewan ko, talagang magkakasakit ka. Ay nakita kong galing dito si Bert kahapon, ha? Shone, anong pinunta niya dito? Nanghiram ng pera. Bakit hindi pa ba siya sumahod? Sumahod na siya, kaya lang kulang daw na binayad nila sa tindahan dahil sa utang. Hindi yata marunong mag-budget yung manugang natin, ah. Anong hindi marunong mag-budget na sinasabi mo? Ang sabihin mo, dahil sa bisyo niya. Talagang kakapusin sila kung kasama pati bisyo. Ang lakas-lakas manigarilyo. Kibabaeng tao malakas manigarilyo. Ano bang nagustuhan ng anak mo dyan? Dati na yata siyang may bisyo bago pa sila mag-asawa. Ang akala niya magbabago na siya. Parang hindi mo alam na galing sa barang manugang mong yan. Isa siyang GRO. Wala naman akong sinasabi dyan. Dapat sana nagbago na siya dahil may pamilya na siya at may dalawa na silang anak. Yan lagi ang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Dahil sa bisyo niya. Hanggang gayon, hindi pa rin naalis ni Myla ang paninigarilyo niya. Kumusta na ang buhay may asawa, friend? Heto, ang hirap. Mas mabuti yata pang nasa barako eh. Ha? Magpasalamat ka at inalis ka niya doon sa kung anong klaseng buhay meron ka. Anong dapat kong ipagpasalamat? Ni pambili ko ng yosi, halos wala dahil kulang ang sahod ng asawa ko. Mas mabuti na rin yun. Tingnan mo ko. Tumatanda na ako. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa bar. Wala na yata akong pag-asa. Tatanda na akong ganito na sa bar nagtatrabaho. Hindi bale, may pera ka naman, lalo na kapag may big time na customer. Alam mo, friend, pangarap ko rin na tahimik na buhay. Yung ganyan sa iyo. Kahit nagdidildil lang ako ng asin, basta may pamilya ako. Alam mo kung bakit ko nasabi yan? Kasi pagtanda ko, wala nang gustong mag-aalaga sa akin. Di tulad mo, may anak ka na at asawa. Sa barko, nakilala kuya ang aking asawa. Kaya siya mahilig manigarilyo. Ang lakas niyang manigarilyo kuya. Kaya galit ako kuya kung minsan dahil mas inuuna pa niya ang kanyang bisyo kaysa sa mga anak namin talaga. Ang sabi niya kuya, bago kami magsama, magbabago na siya. Aalisin niya ang kanyang bisyo. Pero hanggang ngayon, kuya, ay patuloy pa rin ang kanyang bisyo. Isang araw, kuya, ay
Anong? Nabalitaan mo ba ang nangyari kay Myla? Bakit? Anong nangyari sa manugang mo? Ayun! Isinugod sa ospital ni Bait dahil nanghina daw ang katawan niya. Ano kayang sakit niya? Ay, naku, Anong. Hindi na ako magtataka kung may sakit yun dahil sa bisyo niya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi pa naman natin alam eh. Alam mo, ang taong may bisyo ay bigla-bigla na yan makikitang sakit kapag sinuri ng doktor. Kaya may sakit yung manugag mo. Kawawa naman ang anak natin. Mamumroblema na naman sa pera niya. Sigurado yan. Hindi makapagtrabaho ng ilang araw dahil siya ang mag-aasikaso sa ospital. Talagang ganyan. Asawa niya, kaya dapat lang na siyang mag-alaga. Yan na nga ang mahirap Maliliit pa ang dalawang anak nila. Sinong nag-aalaga dun sa mga apo natin? Nandun kina balain natin. Sila ang nag-alaga sa mga bata ngayon. Kumusta ng pakiramdam mo ngayon, Myla? Eto, medyo hindi na ako nahihirapan na huminga. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bigla-bigla nanghina ka. Ha? Ewan ko ba, ngayon lang naman nangyari sa akin to Bawas-bawasan mo kasi ang paninigarilyo mo, sabi ko sa'yo congratulations, Mr. Buntis si Mrs. Oh? Ano? Buntis ako, Dok? Salamat po, Dok. Ayan, buntis ka pala. Kaya ka nanghina. Sige, at may sikasuhin pa akong ibang pasyente. Ingatan mo yung asawa mo. Tingnan mo. Kaya ka pala nanghina dahil buntis ka. Kaya ngayon, bawas-bawasan mo rin paninigarilyo mo. Masama yan sa pagbubuntis mo, Myla. Kumusta na yung asawa mo, anak? Anong nangyari sa kanya? Buntis pala siya Kaya pala, nanghina siya kahapon. Ay, nako. Madadagdagan na naman ang anak ninyo. Talagang ganyan ina Bata pa kami. Alam ko na yan. Sana naman mag-control kayo dahil mahirap ang maraming anak. Inay, Hindi naman masama ang maraming anak kung maganda ang pamumuhay ninyo at medyo maluwag. Kaso, kapos kayo. Kayo rin nagmahirapan ayan yun Baka tama na yan sigurong 3 anak namin ni Myla. Dapat lang. Dahil sila rin ang kawawa. Mga pulay Tama po kayo. Siya nga pala. Hindi ba sinabi ng doktor na masama ang manigarilyo sa isang buntes? Sinabi ho. Bantayan mo yung asawa mo. Mahirap na. Ayan niyo po, Nay. Pagsasabihin ko po siya, hindi ko siya titigilan ng pagsasabihan. Alam mo, maaring mamana ng magiging anak mo kung anong sakit ng ina. At yan din ang magiging sakit ng bata sa sinapupunan niya. Kaya pagsabihan mo yung asawa mo. Ano na naman ba yung ginagawa mo? Di ba sinabi na sa masama yung manigarilyo? Naninigarilyo ka na naman Sinabi ng doktor na bawal yan sa'yo dahil buntis ka. Hindi nga ako makakapagtrabaho. Saka maglalaba ako ngayon. Myla, imposible man yung sinasabi mo
Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang may katawan. Baka kung ano naman ang mangyari sa'yo niyan. Buntis ka pa naman. Dati ko naman ginagawa ito ah. Bakit yung dalawang anak natin? Oh, wala namang masamang nangyari sa kanila. Oo nga nun yun, pero ngayon, payo ng doktor kasi, kung maaari, huwag kang manigarilyo dahil makakasama yan sa bata. Bakit ako may manggalit sa akin Lagi ko na lang sinasabi sa'yo, bawas-bawasan mo yung paninigarilyo. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Mas lalo ako manghihina kapag hindi ako nakapagsigarilyo sa buong araw. Naiintindihan mo ba ako, ha? Gusto mo bang may masamang mangyari dyan sa anak mo? Tigas kasi ng ulo mo, Mayla Ang hirap mong paliwanagan. Para kang bata, paulit-ulit na lang tayo. Sige, kapag may nangyaring masama dyan sa anak natin, ewan ko kung anong gagawin ko sa'yo. Tandaan mo yan, Mayla! Alam ko kuyang maliit ang sinasahod ko at kapos kami kung minsan. Dahil ni sa tindahan kuya ay hindi kami nakakabayad dahil na rin sa bisyo ng asawa ko. Kung minsan ay napapasubo din sa sugal kuya kapag walang ginagawa. Ni ang mga anak namin kuya kung minsan ay napapabayaan niya. Mabuti na lamang kuya, nandyan yung mga magulang ko na tumitingin sa dalawa naming anak. Ngayon kuya ay buntis na naman si Mayla. At sana itigil na muna niya ang kanyang paninigarilyo dahil makakasama sa bata. Pero inaaway niya ko kuya kapag sinasabihan ko. Ano po ba ang dapat kong gawin kuya para tigilan ng asawa ko ang kanyang bisyo? Sana po kuya ay mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Bert. Alam mo, Bert, bilib din naman ako sa iyo Dahil kahit ganyan ang kalagayan niyo sa buhay, lagi kayong kapos, hindi kayo nakakabayan sa tindahan kung minsan. Dahil na rin siguro sa kahirapan sa buhay. Alam mo kapag sumasahod ka lang ng halimbawa 500 sa isang araw, 2 yung anak ninyo, abay talagang medyo mahihirapan kayo. Lalo na sinasabayan pa ng asawa mo ng bisyong paninigarilyo. Abay, ilang stick bag na uubos ng asawa mo sa isang araw? Nakikita ko sa mga kalalakihan, kung minsan, 1, 2, patingi-tingi lang sa tindahan yan. Pero hindi mo na mamalayan, naubos na pala yung isang kaha. Magkano yung isang stick ngayon kapag sa tindahan ka bibili? Abay, yung pinakamataas, 10 piso. 8 yung iba. Sayang din yan. Kaya nga lang, yung asawa mo kapag pinagsasabihan mo, abay, napakaraming dahilan. Ngayon, dinala mo siya sa ospital dahil biglang nanghina. Yun pala, naglilihi, buntis. Todo pa rin ang paninigarilyo. Pinakikiusapan mo na sana bawas-bawasan o kaya itigil mo na yung paninigarilyo dahil sabi ng doktor kung maaari, huwag manigarilyo dahil makakasama din sa bata yan. Pero ayaw kang pakinggan lagi na lamang ganyan yung pinagtatalunan yung dalawa, ang paninigarilyo ng asawa mo. Tinatanong mo kung anong gagawin mo. Abay, Bert, anong magagawa natin yan? Tingnan mo lang, kapag nasa trabaho ka, hindi mo alam kung anong ginagawa ng asawa mo. Hindi mo masaway kahit nandiyan ka. Marami naman akong kilala na nagbubundis, malakas manigarilyo. Wala namang masamang nangyayari sa bata. Kaya lang kung maaari talagang kapag buntis ka,
Huwag mo namang sabayan ng parang pagkaubos mo ng stick, sige na naman. Abay, mauubos ang budget ninyo dyan sa paninigarilyo ng asawa mo kung talagang hindi titigilan ng paninigarilyo niyan. Ha? Wala ka nang magagawa dyan kahit anong gawin mo. Parang pag-iinom ng alak din yan. Ha? Tignan mo yung mga kalalakihan. Kapag lasing, ayaw na nilang uminom. Pero kapag natanggal yung kalasingan, sige na naman. Nakaka-addict yan eh. Ha? Nakaka-addict yung mga klaseng kanyang bisyo. Ha? Ewan ko ba sa mga tao? Ha? Na kahit na may nakalagay na bawal yun, nakakasama sa katawan, talagang gustong-gusto. Kung ano yung bawal, yun ang gustong-gusto nilang gawin. Kaya siguro, huwag mong tigilan ng pakiusapan yung asawa mo. Lalo na ngayon, Bert, nabuntis si Myla. Nang sa ganun hindi naman makaapekto sa bata yung paninira. Yung minsan nga, kapag hinitit yung serelyo, nilulunok pa yung usok. Bay, grabe. Hindi mo alam kung anong pumapasok niya sa katawan mo kapag ganyan ang ginagawa mo, lalong-lalo yan ang asawa mo, kay babae pa naman. Ha? Huwag mo lang tigilan na pagsabihan ng asawa mo, baka sakali na sa bandang huli pakinggan ka rin. At hindi maapektuhan yung bata sa kanyang sinapupunan. Meron mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.